Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong siniwalat ni dating congressman na si Harry Roque, na ang mga congressman pala natin ay kumikita ng 15.5 million kada taon. So, kung ita-times mo yan sa 3 taon, dahil yun yung term ng mga congressman, so umaabot ng almost 50 million sa isang buong term niya. Ganun po pala kalaki ang kinikita ng itong mga congressman natin. So, kahit ako, ngayon ko lang din nalaman na ganyan pala ang kinikita aside dun sa sinasahod nila. I mean, parang yung total na income na nakukuha ng isang congressman kasama yung sahod nila, hindi lang natin alam kung ano pa yung ibang mga side bet diyan. Siyempre, alam naman natin na yung iba diyan nabibigyan pa ng mga ibang yung mga naglalabi pa, mga humihingi ng pabor. So, sa tingin ko hindi lang 15.5 million yung kinikita ng mga congressman. Pero pag-usapan po natin 'yan. Nagkaroon na ng sariling buhay ang nasiwalat natin dito sa Pulso ng Bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, siyempre alam ko yan dahil ako ngayon naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista, may malaki kang halaga ng salapi na natatanggap galing sa publiko, ikaw na mismo ang Commission on Audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund. Grabe, no? Ikaw na yung congressman. Ikaw pa by nature ang COA. Bakit? Ikaw lang magsasabi nun eh. Kung sasabihin mo lang, this budget, nagamit ko na. Yun lang yun, pirmado. Kasi, bakit? Ano bang ginagawa ng COA? Ang COA, ang kanyang trabaho is, di ba, Commission on Audit yan, di ba? I-audit niya yung bawat ahensya ng gobyerno. Sasabihin niya, tama bang paggamit ng budget na binigay sa inyo ng DBM? No, sasabihin nila. Di ba, kaya nga may sasabihin sila minsan, underspending kayo, hindi nyo naubos. Humingi kayo ng budget, di nyo naman ginamit. Parang siya yung nanay mong tagabantay. Yung tatay mo, bibigyan ka ng baon. Yung nanay mo, asa na yung baon mo? Saan mo ginamit? Yan. ganyan, no? Minsan, kung hindi naman nanay, parang asawa mong nager. Alam mo yung asawa mong mayat-mayat tinatanong, asa na sahod mo? Di ka pa sumasahod. Asa na sahod mo? Asa na? Akin na yung sahod mo. Kailangan natin bumili ng ganito, kanin, ng bigas, ng yan, ganyan. Parang asawa mo yung kowa, ganun. Okay? Ganun ang papel ng COA sa executive branch o sa mga ahensya. Kumbaga sa mga private sector po, sa mga private. Yun nga, 'di ba, hindi pera ng taong bayan ang ginagamit sa mga private sector. Pero pag nag-audit yung kanilang opisina, naka-itemize, may resibo kung ano yung pinagkagastusan, magkano yung pinagkagastusan, bine-verify pa yung kung saan mo binili, kung talagang yun ba talaga yung presyo o baka naman dinagdagan o binawasan. Alam niyo yung talagang naka-itemize, talagang sinasala nila kung talagang totoo yung kung saan ba ginastos yung pera. Tapos dito, pera ng taong bayan, certification lang ang kailangan. 'Di ba, parang hindi lang naman pera ng isang tao yan eh. Pera ng buong Pilipino yan eh. Tapos certification lang. Na sino gumawa ng batas? Congress din. 'Di ba? Nagpasa sila ng circular na ganyan, sabi nga ni Roque na certification lang. So dito wala nang ngipin yung COA natin. Na which is dapat sila yung magsasala kung talagang ginagamit ba ng tama yung pondo. Isipin mo kung halimbawa yung mga makakaliwang party list natin. 'Di ba? Kumikita ng sabihin natin 15.5 million every year. Alam nyo ba kung saan nila dinadala yung kanilang budget? Wala, di ba? Di natin malaman kasi anong kailangan? Certification lang. Hindi na sila ma-audit dahil sila mismo yung gumawa ng batas na hindi sila pwede audit. Ng gobyerno, di ba? Pero pagdating mo sa Congress, sa
Actually, hindi ho lang lower. Lower and the Senate. Okay? Yung Kamara at pati Senate, sila na lang ho ang nagsasabi. So, sila na yung tatay na sumasahod, sila pa yung nanay na nagsasabing, nagamit ko na yung pera. Di ba parang tanga lang? So, kunwari, binigyan sila ng ganitong amount, 1 million. Nagamit ko na. Firma lang ako. Nagamit ko na. Saan mo ginamit? Basta nagamit ko na, wala ka nang pakialam dun. Yun lang. Hindi nga sila pwedeng i-audit ng kapwa congressman nila eh. O kapwa senador nila. Basta pipirma lang nila. O nagamit ko na, wala na kayong pakialam. Grabe, no? Ang lupit. Isa pa example, halimbawa, sino may mga nagmumotor dito, parang sinabi mo, pengi akong pera kasi ipapagawa ko yung motor. O ito pera, o napagawa ko na. Hindi na pwedeng tanungin kung ano yung pinagawa mo sa motor. Hindi naka-specified kung ano yung ipagagawa mo. Kung nagpa-change oil ka ba, nagpalit ka ng spark plug, nagpalit ka ng mga pyesa, wala. Sasabihin mo lang doon, nagpagawa ko ng motor. Period. Wala na magagawa yung COA doon. No? Yun ang gusto ko. Kaya single ako, walang hindi walang biro yan ang isa sa mga sa mga advantage ng single. Totoo. Kasi pag sumahod ka, walang makikialam ng sahod mo. Sino nakakaano diyan? Sino ang nakaka-relate? Alam ko yung iba diyan hindi nare-relate kasi hindi pa kayo sumasahod, tinatanong na kayo ng asawa nyo, asa na sahod nyo? Oh, si kumare. Hindi, di ba? Totoo naman eh. Pero pag single ka, lahat ng sahod mo, wala. Anong ako? Busdada, wag na ako. Hindi, di ba ganun? So, ang sarap ng buhay ng ganun, yung pagkuha mo ng sahod, iyong-iyo na yun. Kahit saboy tapon yun. Yeah? Oh, ganun ang kamera. Pagkuha ng pera, wala na kayong pakialam kahit saan ko gamitin ito. Oh, tuloy. Purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagastusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagastusin mo yan, pambayad sa katulong mo o sa iyong driver, wala. Naku po, sa katulong mo minumolestya mo, ganon. Alam mo, naku, ayaw na magsalita. Wala naman sila magagawa dyan, no? Dahil ikaw na ang naging sarili mong COA. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe doon sa journal nga ng Kongreso, kung kailan in-approve nila yung Concurrent Resolution number 10, lumalabas doon ang sabi nila, dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso, nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? Wala po. Alam niyo yan, yung may sariling autonomy sa madaling salita, walang pwedeng sumita sa kanila. Yun ang sinasabi ng Kongreso na kini-question ni Roque na actually Parang pinalalabas ng mga ng mga mambabatas natin na kami ang batas dito. Kami ang gumagawa ng batas dito. Hindi kami pwedeng questionin ng batas kasi kami ang batas. Na supposedly dapat sila yung pumoprotekta sa pondo ng ating bayan, pero sila yung gumagasta ng sobra-sobra na hindi natin alam. Parang winawalang hiya ng harap-harapan yung batas natin. Parang alam mo yung nagnanakaw ng harap-harapan sa pulis, pero ang pulis walang magawa. Parang ganun, sinasampal ka ng harap-harapan, di ka pa naniniwala. Parang ganun yung pinilalabas dito na kung sino yung dapat promotekta sa pondo, sa kaban ng Pilipinas, sila rin yung nagnanakaw. questionin nga daw niya sa Supreme Court. Naku, sana totohanin niya. Sana totohanin niya yung... Kasi parang nangyari, since sila yung gumagawa ng batas, yung the entire Congress, lahat ng mga mambabatas, sila gumagawa ng batas, you cannot question them. Parang ganun. So sinasabi nila, may sarili kaming batas dito. Parang ganun. Yan, lupit. Alam ko yung constitutional provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para doon sa mga constitutional commissions gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? Na hindi po pwedeng bawasan ang hinihinging budget ng mga ahensya na mayroong fiscal autonomy.
Dahil nga, kung mai-influensyan sila ng Kongreso, eh, di talagang maapektuhan din sila ng politika at ng mga politiko. Ganun pala yon. Hindi daw pala pwede na pakialaman itong ombudsman, COA. Dapat mangyari pagdating sa hukuman at sa mga constitutional bodies. Kaya po nagtataka ako, bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa financial accountability ng Kongreso? Samantalang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagastusin mo talaga yan para sa mga pampublikong mga pamamaraan. At dapat talaga binubusisi. Kaya nga tayo gumawa ng Commission on Audit. Ang hirap nung ganun, ha? Paano kami? Ito naman si Roque. Paano nakukupit kami niyan? Kami mga kongresista, paano kukupit niyan? Kita mo nga to si Randel Bunagan. Sabi niya, boss, magtira ka ng budget. Ang isa pang nakakapagtaka, ito nakakapagtampo lang kay Roque. Bakit ngayon walang siniwalat yan kung kailan hindi ka na congressman? Di sana nung time mo na nandun ka pa sa Congress, ay kinustyon mo na. Since dahil nakikinabang nga siguro dahil nga 15.5 million din yan. So nakadalawang taon siya, so sabihin natin malinis na 30 million. Kaya siguro hindi siya nagsasalita. Ito, in fairness, wala namang kay Secretary Roque. Bali, nakakapagtampo lang na sana nung nandun ka pa, saka mo isiniwalat yan. Hindi yung kung kailan wala ka na sa Kongreso. At isa pa, itong mga kongresman naman natin na gumawa ng batas na yan, di ba niyo naisip na parang pag nanakaw ng harap-harapan yan, parang ginawa niyo legal yung scam dyan sa, sa inyong departamento, yung sa Congress. Pero yun, certification lang ang kailangan para sa pag-liquidate. Tinanggalan ng ngipin ng COA. Nakakatawa, di ba? Wala na kami pang lakwatsa ni Randel Bunagan yan. Kung kami ay, kunwari, halimbawa lang naman, ako'y congressman. So, ibig bang sabihin nun, kailangan ko i-report lahat ng paggagastusan namin ni Randel? Patay tayo dyan. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit, sabi ni Senator Ping Lacson noong 2012, na hanggang 500,000 lang ang pwedeng liquidation by certification. Well, naintindihan ko naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw, no? Pero bakit 500,000 a month? Napakalaki naman yun. That's 6 million a year. Pero ang katotohanan, Naku, may nire-reveal na ito si Roque. Naalala nyo yung nadulas na 1.5 million ni Secretary General. Ito naman, meron pa pala silang 500. Aside from the sahod, aside sa sahod, meron pa silang 500 kada buwan. Sana all talaga, Brad. Grabe, tapos 6 million a year. Wow! Ang bihira, yan, hindi pa nasunod kasi nga sa Kamara at ito'y pinatutunayan ko, wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung mga panahon na yon, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Nako, ngayon magkano po, na? from 700,000, ang nakukuha nila buwan-buwan is 1.1. Kagabi lang po. Nako po! Hayop yan! Ako, hirap na hirap ako magtrabaho. Puyat na puyat ako. Pagod yung hita ko, nanginginig na sa kalalakad dito, tapos magtatrabaho pa ako. Tapos kayo, 1.1 million kada buwan. So 1.1 million kada buwan, times 12. So more or more, mga 13 million. Tama ba? Mga 13 million 100. Kung ako hindi nagkakamali, pero mukhang mali. Hindi, basta medyo sabihin na natin, hindi
tama, 12 point. Tama nga naman, ba't 13 million? Hindi, mali. Kaya naman eh. 1.1. Tama, o nga pala. Iba nasa isip ko. Dali. Sige, basta. Sabihin na natin, 12 million. Medyo humina tayo sa mathematics ngayon. 12 million kada taon ang kinikita nila plus yung sahod pa. Ay, pwede talaga magkaroon ng mga kabit to mga ito. Kayang-kaya magkabit na ito mga to, no? May kausap akong Kaya pala itong mga congressman na to, halos makipagpatayan, makuha lang yung pwestong congressman. Kaya ayaw nilang bitawan yung pwesto ng congressman. Marami nagtatayo ng party list para maging congressman dahil ganun pala kalaki ang kinikita nitong mga to. Pero mo, sa isang term niya, bawing-bawi mo na yung paghihirap mo. Matatapos ng term mo, milyonaryo ka na, meron ka ng malinis na 30 million after ng term mo. Wow, napakasarap na trabaho. incumbent congressman at syempre marami naman tayo kaibigan dyan, no? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na, naging 200. Sandali. Siguraduhin na natin para 12 million, 1.1 million times 12 times 12. Sandali ha. Ang bihira, magkano yun? Sabi ko sa inyo mali kayo Ayaw nyo maniwala sa akin Ang tamang sagot, 13 million Niloloko nyo ko. 13,200,000. Ang 1.1 million kada buwan. So may 13 million sila. Sulat natin. Ang grabe yung mga animal na mga Dalawin nga natin itong mga congressman na ito. Tanungin natin, asan na budget nyo? Susulat na natin 13.1 plus 200. Sandali lang. Kayo yung hula kayo ng hula gamit tayo ng calculator. 200,000 times 12. 2.4 million. Ang bihira. So, 2.4 million plus 13.1. Ang lupit. 15. Kaya naman pala ang dami nagiging congressman. So sa madaling salita, yan ang taon-taon nila na nasahod na kinikita. Wala pa ho dyan yung mga pakiusap. Di ba? Pag pinakiusapan sila, pag may naglabing kumpanya. Ano yun pagka may naglabing kumpanya at kanilang pinaburan, may additional pa doon. Naku po, grabe talaga. Seryoso ba? May 13-month pa sila? May bonus pa. Hayop. Totoo. Ako nga. Siyempre may 13-month pay. Nasa batas yun Kaya naman pala nagkakandara pa itong mga animal na to maging congressman. So ang take home pay ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually sa totoo po, meron yung mga dagdag pa, yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liniliquidate dahil mga speaker's bonus na yun Nako, speaker's so, bonus! Daw. Nako, pagka speaker's bonus, pagka di nila amoy yung puwet ng speaker. Kaya pala naglalaki yan yung mga bulsa ng mga congressman natin. Maswerte kayo kung ang congressman ninyo ibinabahagi ng buo yung kanyang budget sa inyong mga lugar. Malas nyo lang kung yung congressman na natapat sa inyo, yung binoto ninyo, lumalaki yung tiyan at ang bulsa lang. At yung inyong lugar, nabubulok. Diyan kayo mag-isip. Dapat nyo sigurong palitan yan. Ganun mo. Pag umuo ka ng umuo sa speaker, pag tumahimik ka at hindi ka pumalag, yung ang dal-dal-dal mo, di ba? Ayoko na lang magpangalan.
Yung mga madadaldal dyan, yung mga matatapang kuno, pero hindi pinuna si Romualdez doon sa heavy luggage. Sigurado ko meron yung kasunduan. Lupit, Brad. Ibig sabihin ba, Banat Bay, binigyan na ng advance 13-month pay yung mga may ingay na congressman dyan na yung, alam mo yung para daw sila sa bayan, yung iba yung pananaw sa gobyerno, na sila dapat yung, yung para sa bayan daw, pero ngayon tahimik. So, ibig sabihin, sila binigyan na sila ng advance 13-month pay at advance bonus. Hindi ho ba kayo nalulupitan dito? Tapos, wala wala ho itong liquidation or anything. Hindi nila kailangan mag-submit ng pirma lang. Tapos na ito. Halimbawa, ito na. Sahod mo, Congressman Banat Bay, 15.5 million kada taon. Tapos, sign. Sign. Ayan. Gayahin nyo yung pirma ko. Ayan. Sign. Diba? May kita ka na. Grabe. Congressman Zaldico. Hoy. Ano na? Bilang chairman ng appropriation, ikaw, ano bonus mo? Sandali. Tanong natin yan. Ikaw, Congresswoman Stella Kimbo, dahil sa pagsipsip mo kay speaker, magkano ang bonus mo?